Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Oh, we're taking a break sa usapin ng immigration policies. No, alam ko maraming nasistress sa issue na yan, kaya maiba naman tayo for this episode. We have another guest. Ay, hindi, suki na rin pala natin to, no? Yung ating kakwentuhan again. And this time, ang pag-uusapan natin, okay? Culture shock. Okay, pag ikaw ay bagong lipat dito sa Canada, ang title natin ito, Culture Shock Diaries. Ganito pala sa Canada. So it's a very light topic. Mag-share lang tayo ng mga experience natin at yung mga alam natin na parang pagdating ng marami nating kababayan dito, ang unang lang naiisip, uy, iba to ganito pala dito. I'm sure meron kayong ganyang storya or experience. If we have them, please share them sa comment section and contribute to our discussion. Kung gusto niyo na next time, sabi ko nga kay Kuya Puto, baka pwedeng live episode tayo magkwentuhan ng mga ganitong topic. Sabihin nyo din sa comment section ng live para at least alam ko if interesado kayong makijoin sa mga ganitong uri ng discussion. Hi Kuya Puto! Welcome back! Hi, Athena. How are you? How's everybody I'm out there in YouTube land? Ayan, okay naman. Lumalamig na, no? Kahit dito sa Windsor na medyo hindi dapat kasing lamig, lamig na. Yeah. Mahangin. Yeah. Guys, don't forget, Kuya Puto has his YouTube channel also. Please subscribe and watch his episodes as well. Type nyo lang, Kuya Puto. Okay, hold Thank on. you. Thank you. Teka, nasa na ako nawala? Okay, Kuya Puto. Of course, I sent this topic in advance to Kuya Puto. When you moved here, kailan ba? Basta, about 40 years ago, literally about 40 years ago. Ano Yeah. yung may culture shock moments ka ba? When you came in as a teenager, basically. Marami Oo. nung araw. Napakadami. Lalo na sa eskwelahan. Napakadaming culture shock experiences na naramdaman ko doon. But Mhm. as far as I can remember, natatandaan ko nung naglanding kami sa airport, Mhm. the moment na nakalabas kami, iba yung simoy ng hangin. Mabango, Dahil no? mabango tsaka malinis. Yeah. Dahil dun sa lugar namin sa Caloocan dati, taga Grace Park kami dun eh. Kailangan meron kang panyo and you have to, my mom used to hold it on my face, right? Dahil Mm. mausok, right? Yeah. And first breath I took in Canada, pagkalabas namin ng airport, ang bango, Yeah. malinis. Yeah. Tsaka when you look around, walang smog. Hindi Uh-huh. maitim yung hangin. So doon, right away, I'm like, oh my God, maganda dito. Tapos Oh. napansin ko, yung mga tao, ang gaganda. Hoy, Ang grabe ka. gaganda ng mga Maraming tao. magaganda sa Pilipinas, Kuya Puto. Grabe ka naman. Yeah, pero you have to understand, early to mid-80s nung umalis kami, Mhm. siguro isang beses or dalawang beses lang ako nakakita ng puti. Oh, yeah. Dahil sa lugar namin, di ba? It wasn't that common sa Pilipinas, sa Mm. lugar namin dati. And the moment we landed sa airport, nakalabas kami. There's blondes, there's brunettes, there's Yeah. Latinos, there's Latinas, there's, oh my God, all sorts of people, right? And Yeah. tingin ako ng tingin, ang gaganda nila. Pero Mhm. parang shy na shy ako. I wanna approach them, but shy na shy ako dati dahil medyo therapy pa, right? So yun ang Oh. una kong napansin. The how people looked and how the environment smelt like and looked like. Yeah. Parang Totoo ganon, yung yeah. sa air, ha. I agree. It's one of for some people kasi Kuya Puto parang ano ba 'yan, ang babaw naman yung mabangong hangin. Hindi, sa totoo lang for me, it's a big deal. Kasi Yes, dun mo it is. rin ma-realize na, oh my God, so siguro dun sa Manila, siyempre ako, laking city ako, no? You're right, the pollution level there is very bad. And you don't really realize it until you experience clean air. Tama, Diba? tama. And we have heard of a number of stories na yung mga Pilipino na may asthma sa Pilipinas, pag move dito sa Canada, nawala. Hindi Gumagaling. sila, yeah, nawala.
hindi na sila nagkakaroon ng asthma attack. So that Mm. gives you an idea na yung mga kababayan natin na nandun, hindi rin nila alam that the air they're breathing is actually not, very good for them. Absolutely. Yeah, Absolutely. kaya malaking bagay yan, guys. Tapos of course yung diversity na sinasabi ni Kuya Puto, I agree. Alam mo, I Yes. can't help, no? Meron akong mga sa coverage ko before sa Philippines, parang hindi ko makalimutan I was in an informal settlers area and for some reason merong foreigner dun. African American, yan ang sabihin natin. Alam mo, tama ka, hindi tayo sanay makakita kasi ng mga ibang kulay ng tao. Yes. Doon sa community ko nasaan ako in the Philippines, siguro that was like 10 years ago, yung parang pinagkakaguluhan, tinitignan yung this foreigner who was back home. So you Yeah. can imagine, for new immigrants also, na siguro maraming times, first time nilang dumating in a foreign land, tapos napunta sila ng Canada, it's really a different feeling when you're surrounded with iba-ibang tao, iba-ibang pananalita, iba yung mga dating. Minsan may hiya ka talaga, tapos ang liit pala natin kumpara sa marami sa kanila. Tama. Ate Ina, Ayan. I actually lied. The Oh. very first culture shock that I experienced, Oh. hindi nangyari sa airport sa Canada, hindi nangyari sa Pearson International Airport. Nangyari to sa Detroit, nung sa stopover namin before we landed sa Pearson International. Dahil nung nag-land, merong stopover nun, right? And at that time, we were landed immigrants pero wala kaming US visa. So kailangan, yung I think it was Northwest Airlines or something like that. They set us up in a hotel dahil na delay, right? Mhm. So tandaan ko, tinanong nung airport official yung mami ko kung ano gusto namin kainin para dinner. Nag-order ng pizza yung mami ko. I've never had pizza. I've never ever had pizza in my life at that time. Tapos yung dineliver dun sa hotel room namin, dahil hindi kami pwedeng lumabas dahil wala kaming visa, di ba? American Yeah. visa. So ang laki ng box na dineliver, binuksan. And I'm like, wow, ganito ba yung pizza dito? Parang ang sarap. So kain ako ng kain. Doon ako na culture shock. That was my very first culture shock because sa Pilipinas, di ako nakatikim ng pizza. Aba, And that's different. Okay. yeah, and the same time, my second culture shock was when I had to use the bathroom sa hotel. And this Oh. is a true story. I think I was like 6 or 7 years old at that time, right? Gusto kong maligo. Sa atin, tabo lang, di ba? Dahil wala naman kami shower din sa tintira namin dati. So I hopped in the bathtub, and di ba pag when you turn on the shower, you have to pull the tap and then pull the thing and then the water comes out from the spout, the shower. Di ko alam kung paano gawin yun. Okay. So tinawag ko yung mami ko, sabi ko, Ma, gusto kong maligo but I don't know how to use the shower. Yung mami ko hindi alam kung paano gawin. So ginawa ko, binuksan ko yung gripo. Tapos kinuha ko yung drink holder na kasama nung pizza namin. Yun ang ginawa kong tapo. Dahil totoo many na. things. How old were you then, Kuya Puto? I was 6 or 7 years old. 6 ka lang pala dumating dito. Yeah, I was 6 or 7, yes. Yes. Pero Hindi talaga, maraming Di ko talaga alam. Hindi ko talaga alam gamitin yung shower dati. Dahil yung sa pinanggalingan namin, merong balde, merong tabo. Right? Speaking of tabo, isa rin yan sa adjustment, kumbaga, no, ng mga newcomers dito. Meron ilang mga nagbabaon ng tabo kasi it's not widely accessible. You don't necessarily find it in Walmart. And, I have a friend. By the way, guys, before kami nag-record ni Kuya Puto, nag-send ako ng messages kasi sa ilang mga chat groups ko, no, to gather inputs para sa topic natin ngayon. Okay? So later on, I will be putting up every so often yung mga screen grabs dun sa chat group namin. Merong nagsabi tungkol dyan sa tabo, Kuya Puto. Itong si Patrick, Carl lang name niya dyan, pero si Patrick yan, taga dito sa Windsor. Sabi niya, ganito pala sa Canada, walang tabo. Ginamit namin yung pang-milk na plastic mug from Walmart.
Yeah, Totoo yan. Kami rin, totoo yan. walang tabo. Guys, dito po kasi sa Canada nauso yung nga may milk jugs, right? Kasi Yep. binebenta yung milk na naka-plastic 'pag maramihan. So, ilalagay mo pa yung plastic na yan sa parang pitchel na flat yung taas. Okay. Yun, maraming Pilipino, yun ang mga unang tabo dito. Pitchel na panggatas. Alam mo, Ate Ina, the best tabo I've ever discovered dito sa Canada, dalawang klase yan. Pero yung una nabibili sa dollar store, yung pangdilig ng halaman dahil mahaba yung Diretso. ito nun eh. So $1 yon sa dollar store. That's very popular. Sa bahay namin, lahat ng bathroom merong ganun. Yes. Pero lately, in the past year and a half or so, si Mrs. kasi mahilig mag-Amazon, right? So, Ah, tingin ako ng tingin sa Amazon. Meron kang mabibili sa Amazon, it's a portable electric bidet. So, para siyang portable. portable electric bidet. Charge mo USB-C. So, para siyang bote na mahabang ganyan, mga ganyang kakalapad. And then there's a head that comes out and it sprays water. It sprays Oo. water. So you can take that anywhere you want. So ngayon, nag-upgrade ako, yun ang ginagamit ko ngayon. Di ka natabo. Hindi na ako tabo, nag-upgrade, Ah, nag-upgrade na ako. okay. Oh, so yun guys one tip sa mga siguro palipad pa lang ng Canada 'no, mahirap makahanap ng tabo dito and if you are very fond at sanay na sanay ka magtabo, magbaong ka na rin. Okay, imbis na bumili ka dito, mahal dito, hanapin mo pa. One thing I want to add, Ate Ina, sa mga Yes. kababayan natin dyan, don't be embarrassed pagdating sa tabo. Alam nyo ba kung bakit? Dahil Oh, tayo mga Pilipino, sobrang linis natin kumpara sa mga ibang tao dito dahil sila ginagamit lang nila tissue paper, di ba? yeah. Tayo, nagbubugas tayo, so we're clean. So don't Yeah. be shy. Don't be Oh, shy. Embrace it. Embrace okey. it. Speaking of, very malinis ang mga Pilipino, related Yeah. diyan yung isang, culture shock or parang I guess alam ko naman, when I got here. Tayo, kahit nasa Canada madalas araw-araw pa rin talaga tayo naliligo mga Pilipino, okey? Pero Tama. dito guys, hin um, very common ang hindi sila naliligo araw-araw, right, Kuya Yeah. Puto? I think that's one big difference Absolutely. also 'no, na parang and Tama, don't tama. say na parang hindi sila malinis ano, kasi gano'n lang sila, they're still clean. I think the reason kung bakit karamihan ng tao dito hindi araw-araw naliligo katulad nating mga Pilipino is because of the weather. Correct, Dahil yeah. pag, dahil pag bagong dating kayo dito, malalaman yung bigla. Mahirap maligo pag malamig sa labas. Yeah, You know? So, oo. karamihan ng tao, they'll shower every other day or every 2 days, right? Because Mhm, ang hirap talagang pumasok sa shower tapos pag nakalimutan yung painitin yung tubig, biglang malamig na tubig ang babagsak sa inyo tapos -degree weather outside. Ay, nako, talagang yeah, magigising agad kayo ng di correct. oras. That's Yeah, probably one of the reasons why. correct. And of Pero course yung nabanggit iba, mo tamad lang talaga. yung mga tamad nating kababayan na napunta sigurong Canada, "Uy, puwede na talaga, hindi na ako lalaitin dahil hindi ako araw-araw naliligo." Dito tanggap sila. Yeah. Okay, speaking of the weather, of course, isa rin 'yan sa obvious at expected na malaking pagbabago. Masya-shock ka talaga literal, masya-shock ang katawan mo sa Tama. lamig, especially in Canada. It's not the same as, in the US or what, iba rin po ang level talaga ng lamig dito. One of our friends, ayan 'no, si Mike Garcia, actually meron siyang, sinabi tungkol diyan, Teka, yan. Sabi niya, extreme weather. Mga tipong -20 degrees Celsius. Akala daw niya noon, yung winter ng Canada, parehas lang sa US, Pennsylvania, or Europe. Ayan. So, isa yan from Mike Garcia. Pero itong iba, sige basahin ko na rin since na-upload ko na, Kuya Puto eh. Go ahead, Sabi niya, yes. small talks lalo sa work at mga kapitbahay. It's their way of pakikisama at hindi ka suplado. Tapos, independent culture, lalo sa mga kabataan. Si Luna sumisigaw sa baba. Okay, ito yung slowly nag-adapt na ako as a parent at nagsisimula na kasi sa mga anak ko.
although still holding and continuously applying Filipino values, minsan hinahayaan kong maging hybrid sila with Canadian values, otherwise mapag-iiwanan sila. Very good observation and points din tong si Mike. Yung sinasabi niyang small talk, Kuya Puto. Totoo 'yan, 'di Totoo ba? yan. Totoo Be yan. ready, guys. Be ready that when you just, kahit makasalubong mo sa kalye, ang isang tao na first time mo lang nakita, no? How are you? Oh, how are you? They expect you to answer. Yeah, Diba, Kuya Puto? everybody, halos lahat ng tao, gigreet ka. Yeah. Kahit di ka kilala, just say hi, hello, or just nod your head, ganun. Normal Oo. dito yan, common dito yan. Correct. Dahil tandaan ko sa Pilipinas dati, you only talk to people na kilala mo, di ba? Dito Mhm. mapapansin niyo, the moment you land, lahat is, basta you make eye contact, everybody's gonna say hi to you kahit di ka kilala. Normal lang yun. They're just, Correct, correct. being friendly. You Yeah. know? Minsan Kuya Puto, and the grocery for example. Kahit sa Oh, cashier, kahit na may pila yan kahit may pila, mhm. parang kapag nag-umpisa ng how are you? Yung parang kahit may pila, mag-i-engage pa rin kayo. Mag-uusap pa kayo kahit for like 30 seconds or what. Because of that, Normal lang yun. that habit. Okay. Normal lang yun, lalo na kung maganda yung katabi mo. Oo, oo. Lalo Kaya na sa kung mga maganda, ha? lalo na kung maganda yung katabi mo. Ikaw talaga, Kuya Puto. Ate Susan, no? Oo. So, yung mga kababayan natin, always be ready with yung mga pang small talk ba. Okay, Yeah. palahon na. Huwag kayo mahiya. Kapag sabihan kayo ng how are you, huwag nyo lang titigan. May mga kilala akong gano'n, Kuya Puto, yung parang hindi nila alam yung sasagot nila sa how are you, no? Parang, tapos parang titingin nilang sa iba. Titingin sa Ano kabila. kasi, napansin ko kasi, Filipinos generally, we're very reserved, di ba? Mhm, mhm. So, karamihan ng tao dito sa Canada, sa North America, we're very open, we're very liberated, di ba? Mhm, And mhm. napansin ko nung bagong salta kami dito, I had to adjust, right? Dahil tahimik ako by nature. But Mhm. then, everybody is like so outgoing. Everybody's saying hi to you. Everybody's greeting you. You just kind of go with the flow. You learn to go with the flow. Mhm. Dati nung bata ako, one of the biggest struggles I had, I guess you can call this culture shock too, right? Mhm. Sa Pilipinas, obviously Tagalog lahat ng salita mo, right? Nung pumunta kami sa eskwelahan, like when we got enrolled for the very first time sa eskwelahan dito, ako, yung kapatid ko, and this other guy, Jose, were the only three Filipinos in the whole elementary school, right? Lahat English. So hindi ako Mhm. sanay na marinig ko and all the interaction is in English dahil, galing tayo sa Pilipinas, right? So I had to adapt real quick. Tandaan ko dati, pag kinakausap ako ng mga tao, mabagal ako. Like it would take me 1 or 2 seconds to reply back, right? Dahil ginagawa ko, kunyari, may nagtanong sa akin, engaging in conversation, tinatranslate ko muna sa Tagalog sa utak ko, That's right. tapos tinatranslate ko sa English yung reply ko. So a lot of people, nung bata ako, akala medyo mabagal yung utak ko. But I was doing a lot of translating, right? So, Yeah. kaya, I guess what I can say is, wag kayong maging mahiyain. Mhm. Alam ko, karamihan ng Pilipino, we're very respectful, mahiyain tayo. Try to be a little bit more outgoing and go with the flow. That way, maka-adjust kayo na mas mabilis. Yeah. Diba? Since nandito na tayo tungkol sa pananalita ng English, Kuya Puto. Back in Yeah. the Philippines, the truth is, napaka-judgmental ng mga tao kung hindi perfect ang iyong grammar. Yan, Yes. 'di ba? Parang kapag ikaw ay magaling mag-English dun, feeling nila, "Uy, ang galing, mayaman." Kumbaga, basta it's an issue, it's an issue. It Okay, is. for here in Canada naman, Kuya Puto, would you say yung mga Canadians may pakialam ba sila sa good, perfect grammar? Kasi I'm sure yung mga kababayan natin, because of our experience back home, medyo conscious sila. Ayoko na mag-English na lang, hindi perfect grammar ko, balubuloktot ang English ko.
So, nung bata ako, Mm. dahil wala pa akong masyadong alam, di ba? Akala ko, I had to speak English perfectly as quick as possible, Yeah. right? But as I gotten older, medyo tumalino ng konti, naging more observant with people around me and how relationships work. Hindi naman pala importante yun. Yeah. Kung tutuusin na, don't be ashamed of your accent dahil yung accent, sexy. I'm telling you. You think ang No, accent ng mga Pilipino? no. Sa atin siguro, pag narinig mo yung accent natin, yung iba tatawa, pero mga ibang lahi, pag narinig yung accent natin, it's sexy. It's You very think so? attractive. Ngayon ko lang narinig I yan. know so. No, I know so, Ate Ina. Okay, Oh? nung nasa elementary school ako, right? Nung nasa elementary school ako, whenever I spoke to my friends, they would say, "Hey, where are you from? You're not from China. You're not from Japan. Yeah. What is your accent?" I go, "Oh, Filipino." And then, parang natutuwa sila because they discovered like a friend from a different part of the country or a different part of the world that they've never been exposed to. So nung Yeah. tumatanda ako, iniisip ko, you know what? Don't be ashamed of your accent. Eventually, mawawala yung accent na yan. Pero huwag Oo. niyong madaliin. But while you have that accent, embrace ninyo because accents are sexy. It really is. No, totoo yan. Totoo Ngayon ko yan. lang narinig yan, Kuya Puto talaga. Well, I hope you're right. Why not? Ano, kung ganyan ang tingin nila sa Filipino accent. Pero ako din, huwag kayong mahiya, guys. Ang dami-dami taong dito, iba-iba ang accent. 'Di ba? Kanya-kanya Tama. lang yan. Oo. Dahil yung mga Canadians, lalo na, okay, pag bagong dating kayo, kunyari, right? Yung mga Canadians talaga, hindi ka naman pagtatawanan nila. Kung tutuusin, tutulungan ka pa nila to express what you're trying to say, right? Yeah, They'll totoo help yan. you. They will help you with the words that you need to use to communicate with them, di ba? You know, Correct. yung mga ibang tao kasi, lalo na sa mga kapwa Pinoy, pag narinig yung accent mo, pagtatawanan ka pa, right? Pero I guarantee you, sa mga ibang lahi, tutulungan ka pa, hindi ka pagtatawanan. Yeah. Tutulungan ka pa. Tama ka And dyan, we Kuya should do the Puto. same. We Yeah. should do the same sa mga kapwa natin. Tulungan natin sila. Correct. Tayo ang laging nagja-judge ng kapwa natin. Yan ang ating Yeah. kultura, unfortunately. Pero tama si Kuya Puto. Yung mga taga dito, they're very conscious actually not to make fun of you. Kasi it could be, kung kunyari, pagtawanan ka nila, dito for some, that's an issue of being, baka matag kang racist, ay pinagtatawanan mo ko dahil sa accent ko. So they're Yeah. conscious about it. And yun na nga actually gusto nilang intindihin ka ng mas mabuti Exactly. and help you express yourselves. Hindi ka nila pagtatawanan sa totoo. And Ate Ina, just to add, right? In the Mm. society that we live in right now, there's powerful people, high level CEOs, that hold big positions that have Mm. accent. They don't Yeah. they have accents. So really, Yeah. it's the way, as long as you're able na ma-deliver yung point mo across, that's all that matters. As long as the other person understands what you're trying to convey, ayos na yun. But then Yeah. at the same time, you really should learn how to embrace and speak the English language properly. Yan. Lalo, Kumbaga make an dahil effort din naman. you can definitely make an Oo. effort. Dahil, in my case, right, sobrang tagal ko na dito. I was able to evolve and learn to flip the switch. Depende kung sino kausap ko, right? Kunyari mga Pilipino, I can speak Tagalog. If I'm in a corporate type of environment, I can flip the switch and, speak proper English. If Yeah. I'm with my friends, I can speak half and half with an accent, you know. Just be aware of kung sino nasa harapan ninyo and, speak accordingly, di ba? But Correct. do not be embarrassed when it comes to your accent dahil accents are sexy. Ngayon ko lang talaga narinig sa'yo yan, Kuya Puto, yung sexy. Okay. O, sige. Ako naman. O, ako, one observation, culture shock, I guess na rin, but in a good way. I was so, parang,
namangha ako nung bago pa lang ako dito because of how pedestrians here are respected. You know, it's a big issue back in Yeah. Metro Manila. Doon wala eh, wala kang sasantuhin eh. Pareho, no? Yung mga kotse, walang pakialam sa pedestrian. Pati yung mga naglalakad, wala rin silang pakialam sa pedestrian lane kung saan dapat sila tumatawid. But Tama. dito, it's really, you know, very good. Very, mamamangha ka. Kahit walang kotseng tumatawid, basta hindi ka pa time tumawid, hindi ka talaga tatawid. Okay, and they People are will very really slow down for you. Talagang priority ang mga pedestrian. 'Di ba? Nakakatuwa, 'yan ang gusto ko. everybody has a sense of responsibility, di ba? Yes. Dahil, I guess, dito kasi, nobody wants to get sued. Yeah, oo, That's a totoo. big thing. Dahil tandaan ko dati nung tinuturuan ako magmaneho nung dad ko, right? Sabi niya sa akin, doesn't matter, pedestrians will always win pagdating sa aksidente. So you have to be very careful. And yung mga pedestrians, mga tao, they're very law-abiding for the most Yeah. part, di ba? Oo. May order. There's an order to things. Hindi katulad sa Correct. Pilipinas, highway, like 10-lane highway, sige, lakad-lakad lang, di ba? Dito walang gano'n. Correct. Dito walang Oo gano'n. nga, pero alam mo Kuya Puto, one factor diyan din maliban sa alam ko hindi rin disiplinado ang mga tao sa atin pagdating sa issue na 'yan. Minsan naman yung infrastructure, yung existing infrastructure in the Philippines, they're not really, many times, they are not well thought of. Yung Tama. parang medyo hassle kung sasadyain mo. In some cases, not all, in some cases, yung dapat mong lakaran, yung mga ganyan. Kaya, wala, it's a combination of factors really back home. Okay. Absolutely. Oo, anyway, nandito na tayo sa following the rules. Meron akong isang naalala ko si kaibigan nating si Jed eh. Yan, meron naman siya tungkol sa driving, Kuya Puto. Guys, kasi ako hindi ako nagmamaneho, no. Huwag niyo na akong ibadal, hindi ako nagmamaneho. Si Jed Apolinario, yan, taga dito rin yan sa Windsor. Regarding driving dito, sa Pilipinas, lagi ka nakaantabay sa preno. Mag-slow down tuwing may intersection. Kasi anytime, baka may tumawid bigla. Dito, minemaintain yung road speed. Kailangan ko mag-adjust ng driving kasi may trust issues ako sa lahat ng kasabay ko sa daan. Dulot ng nakasanayan daw niya sa Pilipinas. Ayan. Well, when you move here, Kuya Puto, hindi ka pa naman nagda-drive kasi sa Philippines, But can you give us an idea of driving, etiquette dito sa Canada that kailangan sigurong malaman ng mga dadating pa lang dito para alam nila, aware sila kung paano dapat sila magmaneho. So, dito, pag binisinahan ka ng kotse, ibig sabihin galit sa'yo. Big deal siya. Big deal yung busina dito. Sa Pilipinas, tandaan ko yung dad ko pag bumibisita, right? Magre-renta siya ng kotse. Every 2 minutes, busina ng busina, di ba? Dito, sabi ng dad ko, nung tinuturuan niya ako, bumubusina, pag narinig mong may bumusina sa'yo, galit talaga yung tao sa'yo. Correct. That's the only time na maririnig mo yun. Diba? Yan. Oo. Naku po. Going back to the pedestrians, you always have to be aware sa mga pedestrians all the time. Dahil, number 1, safety. And number 2, ayaw mong madimanda. Oo. Pero alam mo, isa rin, ewan ko kung culture shock din to kung i-consider. But ako, I am amazed. Kasi yung mga Pilipino dito, sumusunod sa traffic rules. Diba? Bakit kaya pag nasa ibang bansa tayo, masunurin tayo, pero sa bansa natin, hindi? Alam mo, Athena, nung 19 years old ako, umuwi ako kasama yung nanay ko. Binisita namin yung lola ko before she went to heaven, right? And yung isa kong pinsan, meron siyang kotse. Sabi niya sa akin, "Hey Mark, gusto mo mag-drive?" Yung nag-stay kami malapit dun sa EDSA, sa SM EDSA, doon, dahil doon sa Quezon City. Okay. Quezon City, yeah. So, nag-drive ako for 3 minutes. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Dahil dito ako natutong mag-drive sa Canada. Dito ako nasanay yung paraan natin, yung mga para-paraan natin dito sa Canada.
it doesn't apply doon. Oh my God, Oo. natakot ako. Binigay ko yung manibela agad doon sa pinsan ko. Sabi ko, no, I can't. You drive Nako. me. The way they drive there is different compared to here. You know? Yeah. Well, Kuya Puto, I can't wait, no? Kung ikaw ay umuwi soon, kasi things are worse, I'm pretty sure, no? Masikip pa lalo yung mga kalye ngayon. Yeah. Kumpara when you went there when you were 19 years old. That was like more than a decade ago, no? Grabe. Pero one thing I can say, kung marunong kayo magmaneho sa Pilipinas, napakadaling magmaneho dito sa Canada. Oo, Napakadali. I've heard that many times. Oo. Okay, wait. Naku, nangalap ako ng mga input, no? So, I will read some of them pa, ha? Kuya Puto, hold on. Sure. Ayan, si Jed ulit. Teka, tanggalin ko yung ating... sabi niya, bago din sa paningin namin, yung self-checkout sa grocery. Hindi raw niya alam kung uubra sa Pilipinas, pero baka pwede rin naman. Tapos sabi niya, dito kasi yung Sistema for Health, no? You try to get a family doctor if you can. Okay, sabi niya, yung mga family doctor daw, para lang sa mayayaman sa Pilipinas. Meron siyang ganong observation. Thank you, guys, ha. Yan, si Jed. Tapos, ito pa, yan, si Patrick. Ang basura sa Canada, hiwalay. Ang puti sa decolor. Organized ang basurahan. Unlike sa Pinas, kahit anong drum, basta merong lalagyan, i-shoot mo dyan yung basura. Nakakaloka. Tapos si Jed, ayan, wala daw poops ng dog sa kalsada dito. At eto naman si Patrick din, sabi niya, ganito pala sa Canada. Yung emergency, sa ospital to, no? Yung emergency nila, parang may bagong labas na iPhone, need mong matulog sa linya. Nako guys, totoo yan. This Totoo is a lahat yan. common complaint naman. Okay, in Yeah. this case, yung waiting time kasi sa mga ospital dito, yung mga kababayan natin, syempre sa Pilipinas, basta may pambayad ka, ha? Basta may pambayad ka, agad-agad kang titignan ng doktor. Yeah. Dito, dahil nga because of universal healthcare yung system, very long wait times. At marami mga kababayan natin ang nafo-frustrate din dyan, syempre. Kahit Tama yan. hindi sila mag-out of pocket at that moment, you have to wait many times. Yan. Okay. Pero Ate Ina, I would like to add dun sa healthcare. Okay. Sure, maghihintay kayo, pero pinaprioritize kasi nila yan eh. Depende kung ano diferensya sa'yo. Di ba? Yes. Sa pamilya ko, vinlog ko na to. Yung dad ko na quadruple bypass about 5-6 years ago, di ba? Yes. And tinanong ko dun sa nurse kung magkano itong procedure na to, kung nasa ibang bansa kami. Sabi niya, just to give you an idea, it's probably the price of a house. Ganon. Yeah. Dahil abrupt, right? So, yeah, sure, kung meron kayong lagnat, maghihintay kayo. Yeah. Pero kung inatake kayo sa puso, priority kayo, tapos wala kayong babayaran. So, Correct. parang ganito yan. Yeah. And about the garbage, nung lumabas kami ng airport, okay, nung dumating kami sa Canada, nasanay na ako sa Pilipinas dati nung bata ako. Makikita ko pag merong pader, ang daming basura na nakatapon against the pader. Wala akong makitang pader na merong basura. Kasi ang linis lahat. So that was probably one of the first major differences na napansin ko. Yeah. I guess you can call that a culture shock. Maybe, yeah. Oo nga eh. I mean, I don't know if those types of signs back in the Philippines are still around. Pero, kunyari, kung 10 years ago, I'm sure nandun pa to, no? Parang, nakakalungkot na, Kuya Puto. Back home, our society is a type wherein kailangan mo palagyan ng sign kung saan ka pwede umihi at hindi umihi. Kailangan mo pa i-remind with a sign, oy, bawal magtapon ng basura dito sa It's so unfortunate, right? Why bakit kailangan pang i-remind for such basic things? Culture. It's just culture. I know. Okay. So, isang malaking pagkakaiba yan dito, diba? Yeah. Speaking of pag-ihi, ito, gusto ko rin dito sa Canada. Sabi ko, wala na nga ako sa Pilipinas. Laging malinis ang mga toilet. Sabihin mo ng 95% of the time, malinis ang toilet.
At laging may toilet paper. May toilet paper. Sa Tama Pilipinas, yan. sa Pilipinas parang, uy, it's a miracle. Isang public toilet, Yeah. meron toilet paper. So mga kabayan, Mga kung tao sa atin magtatabi ng ano eh. Iyon. kung mga bago kayo, mga kabayan, kung bago kayo sa Canada, rest assured, any public washroom na puntahan ninyo, merong toilet paper, and generally, not all, but generally, malinis. Yeah. Malinis. Oo. Nako. Ay, nako. These are the little things that we notice. But they turn out to be very important things na rin, kapag daily mo siyang na-encounter. Yeah. But just to add, Ina, sa lahat ng na-experience ko, when it comes to culture shock, pinaka-significant siguro talaga, sa akin lang to, yung pagkain. Yung pagkain, ibang-iba, as in, ibang-iba dito. Dahil, sa Pilipinas, we come from humble beginnings, right? Like, nakakakain naman kami 3 times a day, pero the choices, the quality is way, way different dito. Dahil dito, sky's the limit. And mapapansin yung bigla kung bago kayo dito. Lahat na nakakain ng mayaman, nakakain din ng lahat. Correct. Hindi katulad sa Pilipinas, right? Sa Pilipinas, siguro dati nung bata ako, pag magle-lechon ka lang, pag merong birthday, kung swerte ka, di ba? Dito, pwede kang kumain ng lechon araw-araw kung gusto mo. Yeah. The difference when it comes to food is huge. Kaya nga tumaba akong sobra. Because I indulge. Di ba? Pero sa akin, sa pamilya ko sa akin, yun ang pinakamalaking difference. Yeah. I don't know if you can call that cultural difference, pero yun ang pinakamalaking difference from being sa Pilipinas dito. Yeah. Like the abundance here is just on a different level. Correct. On a different level. Okay. Let me go on and read the others na nag-contribute, Ayan. Si Dave Pangilinan. Okay, our friend, sabi niya, also, people here are more punctual. Kapag sinabi nila 7 p.m., nandun na sila ng 6:45. So work, half an hour before shift, nandun na. Naku po, yun na nga unfortunately, and I'm guilty of this, but I'm working on it. Yung Filipino time still exists here in Canada, for our community. Pero I'm trying my best, Hindi na masyado late sa pagsimba halimbawa, Nahihiya ako eh. Obviously the mass starts on time. Everybody's there already, diba? Before the priest enters. See, Filipino time, we have to try to steer away from Filipino time. Dahil dito sa Canada, sa mga bago, right? Time is money. Time is money dito. Lalo na sa trabaho. Okay, time is money. So you have to respect people's time because it's money. And if you don't respect it, mahirap, it's hard to keep a job. Because some jobs, you could be the best worker in the world, pero if you're late like 3 times a week, guess what? They're not gonna keep you for long. Yeah. They're not gonna keep you. Okay. Alam mo, ang dami pa nating pwede pag-usapan. Pero sige sorry Kuya Puto, I will just read this. No! Go ahead, go ahead. Carl, Patrick, dito pag sumakay ka ng bus, need mong mag-greet sa driver and magbaba. And pagbaba ka naman, need mong mag-thank you. Yeah. Sabi ni Nan, hi Nan, sabi niya, dito pwede kang hindi mag-OT. Hindi ka gaya sa Pinas or sa Singapore, kasi si Nan ang galing yan ng Singapore, na need mo talagang tapusin ang work. Meron talagang work-life balance. Ayan. Etong nasa dulo si L. Yan, si L. Apolinario, sabi niya, may dumadating na cheque from CRA na culture shock siya. Alam mo, totoo din yan, yung mga, tax. What do you call it, Kuya Puto? Sa mga GST, bigla na lang may darating kang cheque from the government na, meron ka palang Alam nyo, nung bata kami, yung mom ko pala, nakakakuha ng $30 each para sa akin, tsaka para dun sa utol ko. So sabi ng lola ko, huy, Norma, hindi mo pera yan. bigay mo kay Mark, tsaka bigay mo dun sa kapatid niya. So, nung sinabi ng lola ko yun,
every month, at the first of the month, pag dumating yung check, dalawa lang direct deposit nun, right? Oh, So, dadali namin yung check dun sa bangko. So, meron akong $30 every month. oh. So, ginagawa ko, baon ko, piso isang araw. Yun ang Wow, nangyayari. okay. Yun ang baby bonus namin dati. $30 a month from the government. Hanggang naging 18 yata kami nun, tapos huminto na. Oo. Okay. Again, guys, no, ang dami pa to. This conversation can go on forever. 'Di ba? Iba-ibang category ng pagiging culture shock. Nabanggit ni Kuya, last na lang to, no? Nabanggit ni Kuya Puto kanina. Did you mention something about yung pagiging liberal, no? Independent, yung Yeah, mga bata din kasi nabanggit ni Mike. absolutely. Ito, Absolutely. merong isa, yung kaibigan natin, Kuya Puto, si Rice Velasquez. Ito daw ang Correct. culture shock moment niya. Okay? Mga kabataang nagfe-French kiss sa McDonald's. Sabi, well, the reality is, syempre, no, hindi rin uso kasi yung ganyang PDA sa Pilipinas. Kaya wag kayong Yeah. magulat kung hindi naman lagi nangyayari, no, but it does happen. You will see very, passionate PDAs sa kalye, sa sidewalk, kung saan man. Yeah, it is Normal lang what it dito is. yan. Normal lang dito. Normal Yeah. lang dito. Kahit dati pa nung bata kami, sa elementary school namin, I remember like the first year nung nag-enroll kami, meron ako nakita, naghahalikan sa hallway, nag-holding hands. Tapos next thing you know, pati ako, nakipag-holding hands na rin. Normal lang yun. Normal lang yun. Normal lang dito sa Canada yun. Public shows public signs of affection. Yung ba tawag doon? Yeah. Public That's normal. display. Public display of affection. Yeah, normal lang dito. Normal lang dito. Normal lang dito. Basta nasa lugar. Basta nasa lugar. Kaya nga. Kaya yung mga, medyo on the conservative side, talaga mga culture shock sila, no? Hindi lang sa mga Pilipino, Kuya Puto, especially for, other nationalities na very conservative yung kanilang kultura. Yung iba, Absolutely. inaaway pa yung ganyan eh. Pag nakakita Yes. sila ng ganyan or magka-holding hand, let's say, same-sex couples na holding hands, they confront them and say, hey, don't do that, parang ganyan, masama yan. Ganun, no? Pero, They shouldn't do that. Basta nagmamahalan yung dalawa, ayos na yun. Everything's good, Yeah. As long as, like this, everything's good. Correct. Ay, nako. Very, If they're not hurting anybody, everything's good. Everything's correct. Oo. FYI Canada, FYI guys, here in Canada, legal ang same-sex marriage. And Absolutely. I know, no, na merong mga gay couples sa Pilipinas, they choose Canada at isa yan sa factors nila for moving here. Kasi nga, for them, mas accepted sila dito. Kasi, back in the Philippines, marami pa rin mga tao doon who would frown upon such, partnerships. Which again, tulad ng sinabi ni Kuya Puto, basta nagmamahalan sila, wag na natin silang pakialaman. Diba? That's probably, it's good na na-mention mo yan, Ate Ina, dahil coming from such a conservative country, katulad ng Pilipinas, pinanggalingan natin, tapos lumipat ka dito, you'll see a lot of like different types of partnerships, diba? Na maybe will be frowned upon back home, pero dito it's just normal. Yes. If you're a law-abiding, tax-paying citizen that are loving each other, it's all good. It's all good. There's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Okay. Well, this year, Kuya Puto, no? Dami natin na pag-usapan. Tumagal din tayo. Tingnan mo, 40 plus minutes. Oh, wow. Sure, meron ba tayong mga na-miss? So for our viewers, put them down there in the comment section. Kung gusto niyo ng ganitong episode na live, para live kayong makapag-contribute ng input, sabihin nyo din sa comment section live. And then I will, try to plan it out kung marami kayong gusto ng live. Okay. Kuya Puto, thank you so much again for being here and for your time and your inputs. Ayan. O sige. We'll end this episode here, guys. Bye! Bye-bye!